Good morning po sa lahat. The people around the Philippines, around the world po. This is the Batikod Breaking Balita ng Pilipinas po. Regarding po ito sa Batikod problema ng mga baha sa Pilipinas. So, pag Batikod meeting o pag imbestiga regarding po paano ginagawa ang mga project po sa kanya-kanyang bayan ng Pilipinas po. So, nandito po, pakinggan natin yung mga listahan, mga projects, mga conductor po, kung sino-sino po sila. So, let's listen po. Ito po ang mga balita na magandang pakinggan. So, again sa mga people, so if you like this video, you can share or you can like. Siyempre naman, yung hindi pa nakita, malaman din nila kung gaano karami ang pera ng Pilipinas po, kung saan po o paano nangyari ang mga gawang project po. So, pakinggan po natin ito. The National Adaptation Plan Yan na po. of the Philippines 2023-2025. Bakit po 5 lamang na probinsya ang napagtuunan doon sa flood-prone provinces na yun? At ang napagtuunan po ninyo, wala po doon sa listahan na yun, is Cebu Province, 414 projects. Isabela, wala din po doon, 341 flood control projects. Albay, 273 flood control projects. Wala din po sa listahan nyo. So, napakaraming project po. Leyte. Ba't ka napatingin sa akin, Senator Mix? Leyte. Wala din po sa listahan. 262 projects. Senator ba, Tarlac kasama kaya okay lang naman. Kasi pareho kaming Tarlac eh. 258 lang. Kung ikukumpara sa Cebu na 400 po. Camarines Sur, wala. Camarines Sur, wala. 252. What is the logic, Mr. Secretary? Ang tinatanong po niya kanina, kung nandito lang, wala tayong po problema eh. Whatever equity you have been trying to project, equity. Logic, what is the logic? Wala sa flood. Ba't ka maglalagay doon? Hindi nga sa kasali. Para ba nga nangyari, Mr. Secretary? Hindi naman siya nagugutom. Doon ka nagbigay ng pagkain. What is the logic? Malalaki po ito. Excuse me, Your Honor, as I've been trying to explain actually, these are actually, first of all, in the National Expenditure Program that we submit, these are the priority projects that are processed actually in the field. That was what we called Pareto Project. Where is the proposal? Naintindihan po natin yun. If it is process on the field, you will start doon sa listahan ng flood-prone areas. Yes, Your Honor. Okay lang yun. Yes, Your Honor. Do not start with the areas na wala naman pong panganib ang pagbaha. Questionable po yun eh. So dito po makikita talaga yung talagang walang coordination. Kahit ang natutupad na lang talaga rito yung mamaya sasabihin mo kung sino-sino because you have to name names. Sabi mo kanina, ikaw ang nagpanukala nito. So I will ask you to name names later on. Yun muna po. I will call the former Senate President, Senator Subiri, for your question. Maraming salamat, Mr. Chairman. Mr. Secretary, good afternoon to all the members of the DPWH and Secretary Pangandaman and all the other departments. Alam mo, let's address the elephant in the room, Mr. Chairman. Let's already address the elephant in the room. The DPWH is not all at fault. Kasi yan, kanina pa, nahiya lang si Secretary, Mr. Chairman. Pero in our conversations together with Secretary Mina, namamanggal yung budget. Iba yung NEP, paglabas po ng GAP, ng GAA, yung General Appropriations Act. And I've had conversations with the good secretary na sabi niya, wala na yung aming flagship
budget, iba nang itsura ng budget, wala na po silang magagawa dahil batas po yan. Kailangan po nilang i-implement yun. That's the elephant in the room. Kaya tama si Toby Chanco sa Kongreso kahapon. Ibigay yung mga amendments from the NEP and after the BICAM. Kasi napakasimple lang po yan eh. Ito po yung NEP, ito po yung amount. Yung marami dyan, walang kalokohan na projects, walang flood control, walang cat's eyes, walang pagbili ng solar lamps, paglagay po ng road barrier, rock netting, tsaka yung pintura sa kalsada. Paglabas ng budget, inamend yung budget nila, linagay na po lahat yun. We need to find out the proponents of that, and the President is on his right, is in the right track. Kasi I've seen the President's frustration when I was Senate President na talagang bakit naman manggal yung budget, ba't nawala yung aking legacy projects. Kaya for 3 years, nawalang legacy project yung ating Pangulo. Dahil nga, siguro there was a free hand and we're all guilty, no? Both House and the Senate. So, I think, huwag na tayo magsanto-santo dito. Ilabas na natin yung listahan. Sino ba nag-amend yan? Tapos depensahan ng congressman o senador sa Luneta kung kaya niyang idepensahan, ba't niya linagay doon? Tama sinabi ni Chairman. Maraming project dyan, ghost. Meron pa nga hindi ghost. Ginawa, pero kalahati lang. Supposed to be 100 linear meters, naging 50 linear meters na lang. Hindi dapat kasuhan yon because that's a public infrastructure project. If it is not 100 linear meters under the contract, they do 50 linear meters. You can file a case like what they did to Napoles and file a case against them for some standard projects. Kung pag na yun, uuhon tubig, uuhon din yung project. Labas ng kabilya, walang kabilya, kawayan lang. Nandun sa Albay, sa home province ng aking nanay. Panay, kuko lumber. Diyos ko po. Tsaka bato. Semento. Yung semento mas manipis pa sa platito. Yan po ang balita sa ngayon po. So, thank you po sa lahat, Philippines, at if you like this video, you can like or you can share also so that yung hindi pa nakaalam o nakuha ng balita regarding sa mga balita ng ganitong flood control project, napakadaming pera, billion po, ay malaman po nila ang mga balita ganito po. Thank you po sa lahat. Bye-bye. God bless everyone.